Ano na kaya ang nangyari sa ating pork char soup? Oh, mga kaibigan, last time, di ba, niluto natin yung pork char soup. Well, ito na yung ating pork char soup, mga kaibigan. Ito na siya. At yung isang piraso, nasistensya na. Kaya ito, mga kaibigan, ang ulam natin ngayon. Prepare natin itong pork char soup. A few moments later. Oh, dahil gusto natin maging appetizing, mga kaibigan, itong ating char soup. Ito mga ingredients natin ngayon. Very simple, mga kaibigan. Repolyo. Siyempre itong char soup na ating ginamit. Itong itlog, mga kaibigan. Kasi gusto natin maging appetizing at ayaw natin masayang yung ating mga natitirang pagkain. Kaya mga kaibigan, siyempre meron din tayong sinaing natin kagabi pa ito, mga kaibigan. Kaya gagawin natin espesyal. Kaya abangan nyo, mga kaibigan. Umpisa natin sa repolyo. Mga kaibigan, gigisa lang natin ng mabilis na mabilis itong repolyo sa mantika. Ha? Huwag masyadong lasog-lasog, mga kaibigan. Konting mantika lamang. Konti lang, mga kaibigan. Huwag marami. Ayan, ganyan lang. Ayos na yan. Ayan ha. Igigisa lang natin, mga kaibigan, ng mabilis na mabilis. Ha? Mabilis na mabilis lang, mga kaibigan. Ganyan lang, mga kaibigan. Ayan. Ayan, nakita nyo na, mga kaibigan, ha. Ganyan lang, mga kaibigan. Huwag masyadong ganyan lang. Ganyan lang. Kaya mga kaibigan, atin ang isisirik itong ating char soup. Mga kaibigan, dahan-dahan lang kayo, huwag nilalagay ng mantika at maaari, mainit lang ang kawali pero mahina ang apoy. Mahina lang ang apoy niya, mga kaibigan. Pero ating isisirik kasi para magkaroon ng char. Mga kaibigan, nilagyan ko ng sili, pero yan walang kaugnayan sa ingredients yan. Kinakain ko lang yung sili. Kahit na kumakain ko ng sili, mga kaibigan. Ayan, okay na ito, mga kaibigan. Iaahon na natin, ibabalik natin sa marinade. At syempre yung sili, hayaan lang natin maluto. Magpa-fried rice tayo, mga kaibigan. Siyempre, unique fried rice. unique fried rice, mga kaibigan. Less mantika. Siyempre, konti lang, mga kaibigan. Huwag masyado marami. Okay na yan, mga kaibigan. Huwag masyado marami ang ating mantika. Siyempre, ang ating carrots, sibuyas, bawang, mga kaibigan. Ating gisa lang natin ito, mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan, ilalagay na natin ang ating kanin, lamig. Ayan. Kunti lang yan, pero dahil siyempre ayaw naman natin ng masayang, asangag na natin. At least, diba? Ayan, nakita niyo kung gaano kaganda, mga kaibigan. Hindi dumidikit. Hindi dumidikit. Walang mantika ito, mga kaibigan. Halos konti lang. May mantika, pero hindi ganun karami. Pero mga kaibigan, hindi dumidikit. Ha? Kaya nga bibili ko pa nanay ko nito para hindi sila
Ayun, hindi sila masyado na nagmamantika. Ayan, wala akong dumidikit mga kaibigan. Kahit i-high heat natin yan, high heat yan. Pero hindi dumidikit. Ang lupit nitong kahalin ko. Totoo mga kaibigan. Ewan ko kung kayo bumibili pero ako bumibili ko talaga doon sa authentic Ayan hindi talaga dumidikit mga kaibigan. Kahit anong gawin mo, hindi dumidikit. Stainless to mga kaibigan, stainless. Hindi aluminum. Kasi di ba yung aluminum, bali-balita na aluminum yun. Aluminum yan. Ayan mga kaibigan, hindi talaga dumikit Hindi dumikit kahit na anong gawin ko. Pinipilit kong dumikit, ay dumikit Angelo Motomas. Ayan mga kaibigan, Angelo Motomas. Ayan may touches. Tapos na, yung fried rice. Ayan mga kaibigan, nandito na ang ating pork char siu. Ito naman ang ipe-prepare natin. Diba, niluto na natin to kanina. Yung ilang araw, minarinade. At ngayon ay sinir natin. Hihiwain na natin to mga kaibigan. Maraming nagtataka, ano ba talaga ang gagawin mo? Kakain tayong masarap na hindi gumagastos ng ganong kalaki. Ayan mga kaibigan, kita nyo na juicy ganito ang gagawin natin mga kaibigan. Kita nyo to, lalagay natin to mga kaibigan dito para appetizing mga kaibigan. At saka diba? Siyempre gusto natin pakainin yung ating mga love sa buhay ng masarap nang hindi tayo gumagastos na marami. Ayan mga kaibigan, kita nyo naman ayan ang gulay. Siyempre ito ang ating fried rice. Ito ang ating fried rice. Sorry sa pwesto. Hindi na namin tayo pwesto. Lalagay natin ngayon dito sa ibabaw. Kita nyo? Ayan mga kaibigan. Nilagyan natin ng fried rice sa ibabaw. Ito ngayon ay isang serving. Pero hindi pa pwede iserve to later. Ito kasi yung proseso pa na gagawin natin sa cup na to later. A few moments later. So ito na mga kaibigan, yung ating char siu, yung veg nandito din, at itong fried rice. Ngayon yung final touches natin mga kaibigan ay ilalagay pa natin to sa steamer. At yung steamer mga kaibigan ang magme-maintain ng quality na gusto natin para doon sa char siu. Pero siyempre mga kaibigan, titikman natin itong char siu mga kaibigan. Base sa naaamoy natin, parang hamon. Pero titikman natin. Parang sweet ham. Galing Perfect. Kaya steam na natin mga kaibigan. Ayaw naman natin na gawin ng iba to, pero optional lang kung gusto nyo maging mag-steam. Kasi ito naman kaya ko ini-steam para mamaya fresh pa. Kasi maaga pa mga kaibigan, mag-aalas 12 lang. Gigising yung anak ko mga medyo na kasi panggabi yun So mga 2 o'clock. So para lang hindi mawala yung freshness ng aking niluto. Kaya mga kaibigan, Emotional damage! tumbo. Wala yung paa. Kaya ito. Ayan. Ayan. Mahinang apoy lang para hindi na. May microwave naman kaya lang magiging dry kasi yung fried rice. Ayoko nang maging dry. Alam niyo naman yung fried rice So steam lang natin to. Siyempre sa mahinang apoy para hindi siya tumigas. And then pagkagising nila at least mainit na mainit pa. Ito mga kaibigan galing sa steamer at titikman na natin. Mainit mga init. Kailangan natin ng
Ayan, ako. Panalo mga kaibigan. Alagyan nyo na lang ng ketchup sa side. Tsaka gulay, additional gulay. Saserve na natin to kay Commander. Kay Manager. Ayan mga kaibigan, no? Panalo na. Diba? Pork char siu toppings.